Sa video na ito ihahandog ko sa inyo ang isang kwentong puno ng kababalaghan at misteryo mula sa isang bahay sa gitna ng gubat. Isang lumang litrato ang nagbukas ng pinto sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari na bumalot sa buhay ng isang bata. Habang lumilipas ang panahon, lumalala ang mga kababalaghan mula sa mga aninong biglang sumusulpot hanggang sa mga batang halakhak na walang pinagmulan. Hanggang sa isang araw, isang mangkukulam ang nagpakita at ang kanyang presensya ay tila hindi na maitatanggi. Isang presensya na patuloy na sumusunod kahit saan man magtungo. Nung bata pa ako, may nakita akong lumang picture ng bahay namin. Doon sa picture may nakatayo sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung sinong kumuha noon pero malinaw na may anino ng tao sa likod ng bahay namin. Pinakita ko yon kay mama, sabi niya ay hindi raw nila kilala kung sino yung tao na yon. Pero sa pagkakaalala daw niya ay wala raw tao sa likod ng bahay noong kunan yung picture na yon. Doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang pagkakaroon ko ng mga kakaibang karanasan sa bahay namin sa gitna ng gubat. Habang tumatanda ako ay mas dumarami yung mga nararanasan kong kababalaghan sa bahay. May isang beses na nagsusuklay ako sa harap ng salamin, tapos nakita ko na may anino na nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko ay wala naman tao. Minsan naman ay mararamdaman ko na may nakatingin sa akin pero wala naman akong makikita. Isang gabi, kumakain kami ni tita sa hapag. Nung biglang umuga yung mesa, parang may lumindol pero hindi naman. Pagkatapos noon ay may narinig kaming tumatawa na parang batang maliit. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tawa na yon, pero sa isip ko ay yung mangkukulam ang tumawa. Matagal ko nang gustong bumalik sa ilog na malapit sa bahay namin. Doon ako madalas maglaro nung bata pa ako. Hindi ko na matandaan kung ilang taon ako noon, pero siguro mga 7 or 8. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong bumalik doon ay dahil sa mga karanasan ko sa ilog na yon, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Sabi ko sa sarili ko, kapag bumalik ako doon, ay baka sakaling mahanap ko yung mga sagot sa mga tanong ko. Pero nung bumalik ako doon, ay lalo lang akong naguluhan. Nakakatakot yung pakiramdam na naramdaman ko nang bumalik ako sa ilog. Parang may nakatingin sa akin tapos yung tubig ay gumagalaw ng pakanluran. Walang hangin, pero yung tubig ay parang may humihigop sa kanya. Tapos narinig ko na naman yung tawa na narinig ko noong bata pa ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako dapat matakot. Hindi ako dapat matakot kasi baka nagpapatawa lang yung batang tinig na yon. Pero hindi ko napigilan yung sarili ko. Natakot ako at umalis agad sa ilog. May nakilala akong batang kalaro noon sa ilog. Siya yung nagsabi sa akin na may mangkukulam sa gubat. Sabi niya, nakita raw niya na may taong naglalakad sa hangin. Sabi ko, baka naman nagbibiro lang siya. Pero sabi niya, totoo raw yon. Kaya nga raw niya ako sinamahan sa paglalakad sa gubat. Kasi gusto niyang ipakita sa akin yung taong naglalakad sa hangin. Sabi ko sa kanya, baka naman pagalitan kami ng mga magulang namin kapag nalaman nilang nagpunta tayo sa gubat. Sabi niya, hindi raw malalaman ng mga magulang namin. Kaming dalawa lang daw ang makakaalam. Sabi ko, baka may ahas o mabangis na hayop sa gubat. Baka kagatin kami at mamatay. Sabi niya, hindi raw kami dapat matakot sa mga hayop sa gubat. Ang dapat daw naming katakutan ay yung mangkukulam na naglalakad sa hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na makakakita kami ng taong naglalakad sa hangin. Nung makita ko yon, ay hindi ko alam ang gagawin ko. Malayo pa kami sa taong yon, pero kitang-kita ko na parang siyang naglalakad sa hangin. Hindi ko maaninag yung itsura niya kasi parang malabo yung katawan niya. Parang yung nakikita mo kapag sobrang init ng araw. Parang alon na hindi mo mawari kung ano ba talaga. Sabi ko sa kalaro ko, umalis na kami. Natatakot na ako. Sabi niya, wag daw akong matakot
Hindi naman daw kami nakikita ng taong yon. Pero sabi ko, umalis na kami. Natatakot na talaga ako. Tumakbo ako, pero nung lingunin ko yung kalaro ko, ay wala na siya. Naiwan ako sa gitna ng gubat. Mag-isa, natatakot at nanginginig. Hindi ko alam kung saan ako dadaan para makalabas doon. Pero sinundan ko na lang yung mga yapak ko sa lupa. Nung makalabas ako sa gubat, ay tumakbo ako ng napakabilis. Hindi ko na nilingon yung ilog. Hindi ko na nilingon yung gubat. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Hindi ko na nakita yung kalaro ko na yon. Hindi ko na rin maalala yung pangalan niya. Basta ang alam ko ay iniwan niya ako sa gubat. Yung taong naglalakad sa hangin, yung mangkukulam na nakita namin ay nagpakita rin sa akin nung tumanda na ako. Sa sobrang dami ng kababalaghan na naranasan ko sa bahay namin sa gitna ng gubat, ay nagdesisyon ako na umalis na lang. Sabi ko kapag tumira ako sa ibang lugar ay baka sakaling hindi na ako gambalain ng mangkukulam. Pero nagkamali ako. Nung maging fake ako ay may nakita akong laruan sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung paano napunta doon yung laruan na yon. Pero naalala ko na yung laruan na yon ay pag-aari ng kalaro ko na nakita kong huling kasama ng mangkukulam. Hindi ko na lang pinansin yon. Pero nung lumipat na ako sa bahay ng kaibigan ko, ay nakita ko na naman yung laruan sa ilalim ng kama. Pinagtakpan ko na lang yon, pero nung lumipat ako ng bahay, ay nakita ko na naman yung laruan sa ilalim ng kama. Paulit-ulit na nangyayari yon. Sa tuwing lilipat ako ng bahay, ay lagi kong makikita yung laruan na yon sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero natatakot ako. Natatakot ako na baka sinusundan pa rin ako ng mangkukulam. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kalaro ko na yon, pero sa tingin ko ay may masamang ginawa sa kanya yung mangkukulam. Hindi ko alam kung bakit ako ang piniling gambalain ng mangkukulam na yon. Pero isa lang ang sigurado ko, habang buhay kong dadalhin yung kadilimang iniwan niya sa pagkatao ko. Ang kwento ay nagtuturo na ang mga anino ng nakaraan ay maaring magpatuloy na sumunod sa atin kahit saan tayo magpunta. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mag-ingat kayo sa mga aninong sumusunod sa dilim.